Manyag nga adlaw, Dabsuranon. Kapin 50 katuig na nga nangalagad sa mga pasyenteng Dabsuranon. Lakip na mga pasyente gikan sa makasikbit nga dapit sa atong probinsya kining Davao del Sur Provincial Hospital nga kanhi ginganlan og Davao del Sur National Hospital. Gidumalaan kini sa panggamhanang probinsyal o ang atong Kapitolyo. Bot pasabot, ang Kapitolyo ang nag-abaga sa tanang galastuhon niini, gikan sa sweldo sa mga empleyado, pagtukod o pagmaintenar, pagpalit og mga tambal og medical equipments, bayad sa kuryente, tubig ug daghan pa. Ilawom sa administrasyong Cagas, gikan pa sa panahon ni Governor Dudo Cagas hangtod karon sa termino ni Governor Ibon Ronya Cagas. Gitagaan og dakong pagtagad sa Kapitolyo ang DSPH og miresulta kini sa daghang kausaban. Ubani ako ninyo sa atong pagdokumento niini og atong siron gikan kang Dr. Jaime Marcelo Razo, ang Chief of Hospital dinhi sa DSPH. Atong makauban karon no, atong hinabion, interviewon nato si Dr. Jaime Marcelo Razo, ang Chief of Hospital dinhi sa Davao del Sur Provincial Hospital. Dok, importante kay na kung tuyo karon kay isip kami naglangkop sa Provincial Information Office amuhang buluhaton nga ipadangat sa katawhan kung unsay mga serbisyo sa atong provincial government. Apil na niini atong medical services. So pinaagi ni Davao del Sur Provincial Hospital kung DSPH mapadangat sa atong leadership sa atong Kapitolyo, pinaagi ni Governor Ibon Ronya Cagas ang tabang medical ngadto sa atong mga Dabsuranon. Okay. Muna nga among sayron karon ug ato ipadangat sa katawhan sa Davao del Sur atong pinanggang Dabsuranon kung unsa kining TSPH, unsa ang mga serbisyo mahatag nato ug unsa pay atong lauman aning maong balay tambalanan. Dok, daghan mga balay tambalanan diri sa atong probinsya, natay mga private hospitals sa Digo City, ubang lungsod na po sila hospital. Sa sitwasyon karon Dok sa DSPH, unsa may kahimtang sa atong pagpadagan sa atong hospital o kung ato itandi sa mga private hospitals, asa na tapita Dok? Unsa may kalainan in terms of services nga atong ipadangan sa atong mga pasyente? Yes sir, una sa tanan, ang Davao del Sur Provincial Hospital is a government hospital. So, ang main leadership ani is under the provincial government sa Davao del Sur. Tapos, ang kalainan nato sa private hospitals is una, ang ato ang mga pasyente nga gina-accommodate diri, majority, if not all, kaning yung mga ato ang mga kaubang Dabsuranon nga economically disadvantaged. So, diri mo adto kay, of course, government man, wala kayo sila yung magasto, wala sila mabayran, ay government facility man siya. Tapos in terms of kung itandi nato ang services sa private hospitals, maingon nato nga makakompete na ta in terms of services, considering nga nanatay mga specialist available, nanapod tayo mga equipments nga naadire nga napod sa private. At the same time napatay i-procure nga mga bag-o nga mga equipment sama sa CT scan nga 64 slices. Pero of course wala gyud naga-compete sa ato ang mga partners nga private hospitals in terms of competition nga mura og negosyo or something, kay kaning mga private hospitals partners nato ni sila. No, in fact ato aging na maximize atong partnership sa ila pinaagi sa malasakit program. So katong mga dili available diri sa pagkakaron, ato ang gina-partner with private hospitals para maka-augment sa ato ang mga services diri sa DSPH. Okay. Dok, sa ato nasayran ang kategorya sa atong hospital, level 2. Level 2. Unsa man ang level 2, Dok? In terms of bed capacity, pila atong bed capacity diri sa hospital? Oo. Ang usa ka level 2 hospital, nag-compose na siya o doon na siya, aside sa mga basic services, doon na siya specialty nga mga services. O sama sa OBGYN, sa surgery, pediatrician, or pediatrics, internal medicine. Unya, na siya ICU. So, natay intensive care unit.
Unya natay critical care. So natay mga inana nga mga klase nga mga services. So ang atong institution is a level 2 unya napod tay 100 bed capacity na hospital. Sa mga wala na sayo, Dok, no, labi ito mga ordinaryo natong katawhang Dabsuranon. Kung ato kay compare good sa mga private hospital, sa uban dia mga pribado, mga tag-iya, mga uban nga kooperatiba sa mga doktor, sila ang nag-manage. Pero in terms of capital, siguro nag-ambag na sila, no, para i-operate ang ilang mga hospital. So, more or less, negosyo gud siya. Diripod sa atong probinsya, kani atong provincial hospital, daghang po nga nasayod kung kinsa nagdumala ani. So, aron nasayod sila, ang atong Davao del Sur Provincial Hospital, ang atong kapitolyo o provincial government ang palihog daw og dugang impormasyon kalabot ana do kaning management sa atong provincial hospital. Yeah, una ang orientation gyud sa atong provincial hospital kay government hospital man siya. Kuan gini siya service delivery. So wala kay nato ginatan-aw diri ang business side kanang return of investment or everything. Nagita sa serbisyo nga unsa nato pwedeng ma-deliver or mahatag diha sa atong katawhan. Ug ang pagdumala ani nagid siya under sa supervision and leadership sa ato ang provincial government headed by our governor. So sa pagkakaroon of course si Governor Ibon Ronya Cagas o kauban po si SAPG Mark Cagas. So mo gina ang management nato diri sa hospital. Although namin diri sa naga-atiman sa hospital actually every Monday, no, namin executive meeting gato gyud sa Capitol to discuss with the governor kauban ang ubang mga department heads. Ginadiskussan gyud kung unsay mga katikaran diri sa hospital, unsay mga problema. And daghan natag mga na-come up nga mga projects, daghan nahitabo diri tungod sa inana nga pamaagi. In fact karon mas amo pang intensify na siya nga sistema nga ang ato ang therapeutics committee moadto po gito sa Capitol, no, meeting with Attorney Herbert Gonzalez, atong provincial administrator, or even with the governor and SAPG Mark para mag-discuss og mga issues, mga problema ug mga solusyon para diri sa ato ang hospital. So ang provincial government pagpanguna ni Gov Ibon naga-oversee gyud sa operations sa hospital, no. Actively involved. Murag hands-on na gyud sila. Hands-on gyud. In fact, nagay mga panahon nga mag-meeting gyud mi diri, na siya dalaon nga special cases nga mga patient o para mo ang diskusyon kung sa'y pwede buhaton para sila ha. Gani ang kita anak ko na siya, Dok, nga muduaw po sa mga pasyente, no? Yes, muduaw na siya diri nga. Mura pong doktor. Tanaw po sa mo ang mga facility, mo tanaw sa mo ang problema, mo check, ana. So very hands-on nga governor si Governor Ibon. So unsa may impression nimo na, Dok, sa inana nga pagtagad ni Governor Ibon sa DSPH? Well, una, ako as chief of hospital, thankful kay ko kaya nga to ang local chief executive. Dili bitaw out of reach ka ng matawagan nimo, mastorya nimo, maduulan nimo kung may mga problema, madto siya diri. Ibig sabihin, dili na kayo i-describe kung sa problema sa hospital kay ita man gyud niya, no? So kana na-appreciate gyud ako na nga pas pud ang sa pula may kinahanglan, dali ra pud namo ma-lobby, dali namo ma-elevate sa ilaba. Kumpara kung layo kay taggap sa local chief executive, lisod kayo, dugay kay mo move ang ato ang mga gusto buhaton diri sa ospital. So ang bottom line ana, Dok, wala gid basagdi, kitagaan yun ako pagtagad. Wala gid basagdi, sukad yun sa bisag katong panahon pa ni Gobernador Dodo. Pag kay adton kay Governor Mark, kay Governor Ibon, wala gid basagdi ni atong provincial hospital. Dok, sa panahon ni Governor Ibon, sugod atong tuig 2022 hangtod karon, unsay mga kabag-uhan nga nahitabo diri sa DSPH? Yes sir, ubay gyud, no. Magsugod ta sa infrastructure. Nauna na renovate o na-improve ang atong peripheral fence. Kung makita nato diri sa kilid sa likod, bago na ng kural diha, na-address ang problema diri sa una nga di na to ma-monitor ang mga watcher ug mga tawo nga manulod diri sa ospital kay wala man ay tarong kural diha gud. Karon klaro na ng kural diha. And second, parts infra is katong ato ang mga solar lighting, mga suga. Kay isa po na ka-issue sa una, security issues kay nay mga area sa ospital nga ngit-ngit kayo. So daghang
daghag mahadlok ang mga tao kay basig na yung mga di maayong butang ang ginaibuhat sa ngit-ngit mo nang naa ang to ang mga solar lights. Unya pag-abot pud sa ato ang hospital mismo, na-renovate ang ato ang mga wards, no? Ang atong OB ward, ang ato ang mga tiles, ang ato ang mga ceiling. Unya ang isa pud ka kuan gyud na-renovate ang ato ang piping system, atong water system. Isa mo na ka problema kay natay mga kwarto diri nga dili magamit sa una tungod kay guba ang mga CR. So gi-trace na mo with the help sa ato provincial engineering office nga ang problema sa mga banyo, sa mga CRs connected sa mga pipes. So na-renovate po na siya karon bago na mo nang magamit na mga CRs, masundan na po natong pasyente. Ang ato pong roofing, atong mga atop na ilisan po kay daghang area diri sa una gatulo, grabe jud gi tulo. Kanang murag yung waterfall ang tulo. So karon na-repair na, no, especially sa mga ward. Dalay mga area gyapon nga nagyapoy tulo gamay pero di na gyud pareha sa una nga di gyud na to magamit ang entire area tungod sa mga gatulo nga kuan. And pag-abot sa karon ang umaabot ron is hapit na ma-renovate ang ato ang laboratory. No, ayuho na siya kay naatay equipment ibutang diha katong bag-ong equipment sa pang biopsy kanang histopathology. Actually naa diha no gihatag sa ato sa Department of Health. So pag humagmaayo nan diha atong laboratory, maggamit na po nato to. So pag-abot sa equipments, naghatag bawong equipment una-una sa iyang term niabot na ato to the echo, no? Ato to the echo machine. So dako kay siya tabang para sa pasyente nga nay mga heart problems. In fact, nakahimo tag heart failure clinic diri in cooperation in coordination with Vicente Soto Medical Center. And naapod tay bagong niabot nga mga equipments sama sa ato ang bagong nga lap tower pang laparoscopic surgery. And karon ang moabutay gyud nga atong ginahulat is procure na to sa ato ang 64 slices nga CT scan. So ongoing na ron ang pag-process sa Bids and Awards Committee sa back. And then eventually siguro hopefully by pila ka weeks from now maabot na to siya. And pag-abot sa ato mga services daghang tag nadungag, no. Number 1 ay sa ato ang Women and Child Protection Unit. So sa una katong mga ato ang mga kababainhan nga na-abuso, na-abuse, either physically abused, sexually abused. Wala man na sila ng panan karon na no, nilang panan atong Women Child and Child Protection Unit. Pati mga bata nga naabuso. Na-establish po ang ato ang HAP Embrace kana sa ato ang HIV patients na to. So nanapod sila katuan nga katong mga pasyente nga naay privacy, nga napoy tambal available matreat sila nanapod. So sa paman ang ato ang respiratory unit na establish po na good during the time ni nagsugod to kay SAPG Mark, eventually kay Governor Ibon. Pati ang ato ang state-of-the-art nga negative pressure ward sa ato ang respiratory unit. So, God forbid na napoy pandemic mahitabo nga mag-require og quarantine. Simbako. Simbako. Ready na atong hospital, no? Nanatay isolation unit nga available. Pag-abot sa human resource, ubay-ubay po tag mga espesyalista nga naa diri. Nanatay neurosurgeon, maka-opera ng tag brain. Natay mga neurologist, natay cardiologist sa heart, natay mga specialist sa lungs, pulmonology, natay mga different kinds of specialties. So, bay-ubay good, Sir Sherwin, daghang patag pwede ma-mention. Apil po diha ang kuanday ang establishment sa ato ang administrative offices na sa second floor. O atong suruyon karon para ang purpose nagi opisina ang supply, ang finance, ang accounting, mga doctors, ang nurses, ang admin office para ang ato ang mga processes diri paspas na dili na lisod kay na may mga saktong mga opisina. Doc, sa nabantayan nato, no, usag sa mga major problems diri sa this space kaning kakulangan nato sa kwarto. Yes. So may plano sa atong provincial government ani Doc na maduwagan ba na siya? Nagitay plano in fact naapoy umaabot ron nga mga construction katong ato ang 75 million worth nga OB ward o katong 100 million worth nga OPD complex. So kani of course gina-plaster pa man daghang pag ginaayos kabot sa mga proseso.
Pero mo ni siya mo address sa kakulangon sa atong mga kwarto. Mm. Kay madungagan man tag accommodation pag matukod ato sila pohon. Oo. Dok, kaning atong mga serbisyo nga gitunol duha may kamata no o daghan pa. Ang pinaka-basic yun kaning admission o kaning outpatient OPD. Pwede ba niyo mahatag dok ng figures? Estimate lang pila ka pasyente matag adlaw. Karon sa pagkakaron ang ato ang bed capacity is 100. Pero ang ato ang daily census, ibig sabihin atong daily patients nga naa sa ospital, mo average ta og 130 to 140. Lampas kita. In fact, karon ang latest karon nga update sa ko is 150 ka buok pasyente karong adlaw. So sobra kita sa tuang bed capacity. Oo, ang ato apong ang ato apong outpatient department, mag-cater po to diha average po tag 30 to 40 patients sa 20. Unya depende na sa department kay lain-lain na siya department niya. May pediatrics para sa mga bata, internal medicine sa adults, OB-GYN sa mga buntis ug mga sakit sa mattress, mga kababainhan, surgery sa mga operahanan ug sa mga animal bite. So, more or less na diha ang figures. Oo. So, most likely dok mo ginay rason no nga doon ay pipila ka magpasyente nga dili ma-accommodate no uban atong i-refer ngadto sa mga private hospital tungod kay puno na gyud kayo. Yes, puno na gyud kayo. Dili na nagpasabot nga gibalibaran no. Yeah. Dili bud pasabot. In fact, tagin may policy dire nga dili gyud balibaran. Oo, niya naagi tay mga pasyente nga mo prefer gyud sila nga dire gyud magpa-admit, mo pirma gani sila. Ipasabot nga ma'am ang currently ang sulod sa ospital ron 130 na kabuok, 100 lang atong bed capacity, puno na gyud ta. Kaya syempre government hospital man ta, sige lang diri lang gyapon mi, diri sila pero apil na ka ng mga anak kay apil na. So ato ginapangkamutan nga ma-accommodate. So daghang pong rason nga nung diri gyud una-una gyud economic reasons gyud kay syempre government hospital man gud ni mas makatipid man ta diri para sa private. So kanang mga magpa-admit diri dok, upon discharge wala gyud sila bayaran. Wala gyud sila bayaran kung mag-classify gyud nga ang ilahang status is indigent, naman tayo social worker mag-classify na, wala gyud sila mabayaran. Okay. So dok, adunay mga nalungga na to nga pipila ka gamay ra na sila. May mga musaway ba? Alabot aning wala daw tambal, wala gyud ang terma dili kulang. Iwan walay tambal gyud ang term. Na kulang wala di dagom. So pang-mention nilang kulang, mga katre uban pa. Unsa may reaction nimo na dok? Well, of course, kung nasa tanan, we will respect their opinion, kailangan po na. Pero naagid tay tambal o napuntay budget para sa tambal o sa mga supplies. Ang atuan lang yung problema is sama sa ko na mention ganina, tungod sa kadaghag pasyente nga nagaabot over and above sa atuang bed capacity, dali ra siya mahurot. Dali ra kay mahurot ang tambal. Unya lisod ta makapalit dayon. Ngano man, kay unlike sa private institution, private hospitals, pwede na kay mapalit anytime. Nga kung gusto ta mo nay kulang palit din ta na lang. Dili man sa government, gobyerno man gud ta, natay mga processes nga dapat sundon, no? Actually na siya sa RA 9184, no, if I'm not mistaken. Munang balaod nga dapat musubay gyud ang proseso sa pagpalit sa mga tambal. So kani nga proseso, although nag-forecasting ta, mag-take in siya time kay napa may bidding, napay mag-brief canvas pa, mag-prepare pa sa purchase request. Unya napoy factor usahay nga naay mga suppliers nga dili maka-deliver dayon. In fact kana gi-address na nato na gi-call na nilang attention. I think uban sila na mga sanctions gibuhat sila nga tuang Bills and Awards Committee. And isa pa po is naputay mga certain lang po nga mga tambal nga pwede na ito ma-purchase diri sa government hospital. Kaya naman gud tay ginatawag nga Philippine Drug Formulary. Nga kana lang gid nga particular nga mga tambal nga allowed na to nga paliton. Mostly generic o tanan gyud generic. Generic yun. So pero despite that, wala pa nagpalimita ana, no? Kay dili man ta maka-perform og mga surgeries, maka-perform og mga complex procedures kung wa gyud tay tambal. Wala ta nagpalimita ana, mo bitaw na nga 2 weeks ago nag-usab na punta og signing of memorandum of agreement together sa mga partners nga private hospitals pinaagi sa malasakit program. Kay para katong mga kakulangon diri nga wa pa moabot,
no pa napalit, manog delivery pa, dito na to makuha sa private institutions in partnership with malasakit. So, but pasabot, wala nagpalimita ang ato ang provincial government sa kana nga mga factors, no, nga walay tambal, walay kuan, kulang pa, natay gihimo nga pamaagi para ma-address na siya. So, muna rason nga, despite sa ato ang realistic nga mga limitasyon, lang gyapon operate lang gyapon ato ang provincial hospital. So, hopefully, kana ma-appreciate na sa nag-critic sa ato ang institution. So, Doc, medyo taas-taas naman atong pagkulo-kabildo, no? So, finally, Doc, kung sa may imong mensahe ni mo sa katawhang Dabsuranon, Doc, niya, sumpay na lang po palihog, Doc, kung kanang kalabot anang unsay paagi aron na tama nga proseso nga mapadangat nila ilang yango mga mulo mag-concern diri sa kuan nga di nato agi social media. Okay. Sige, una sa tanan, thank you kayo sa suporta, no, sa ato ang Tibok probinsya, especially sa atong provincial government headed by our Governor Ibon Noña Cagas and SAPG Mark Cagas sa decisive and very active leadership diri sa atong provincial government. And siguro akong mensahe is that padayon lang ta sa pagsuporta ni ato ang provincial hospital kay kani government hospital man ni panag-iya man ni sa katawhan. Ma-appreciate gyud namo, no, kung naay mga comment, naay mga suggestion, pero kung mahimo is naman tay daghang kitag platforms kung asa nato ipasibaw nga atong mga reklamo. Una, pwede dire sa kong opisina, pwede mo adto dire, pwede pun maghimog sulat, maghimog letter para i-address na siya nga problema. Kung napun tay mga channels para ang gobyerno, no, naman ang 888, napay pwede po sa Capitol mismo, no, mo istorya ta dito sa tuang mga opisina dito. Pero amo ang gina-discourage ang social media. Kaya ang social media man god mag-post ta diha, maka-cause siya og misinformation. Unya daghan namig na husay dire. Kasagaran gyud sa kanang mag-post sa social media, kuan lang gyud kanang misinform lang gyud sila. Ano, wala lang sinabtanay sa ward, wala lang sinabtanay sa nurses nato. So, ma-appreciate gyud namo, no, nga ang saktong pamaagi sa pagpasibaw sa ilang mga suggestions, ilang mga comments, mga reactions about diri sa ato ang hospital. Doc, okay, salamat. Thank you. Salamat sa iyong panahon. Sige. O sa mga info. Alright. O mo to si Dr. Jaime Marcelo Razo, ang atong Chief of Hospital diri sa Davao del Sur Provincial Hospital. Base sa atong nadunggan o nasaksihan, ilabihan ka importante ang mga serbisyong medikal nga gitunol sa Davao del Sur Provincial Hospital, hilabi na sa mga kabus ng mga pasyente na dili maka-afford sa mga bayronon sa private hospitals. Bulahan usab kayo kita na nakaangkon kitag mga lideres sama ni Governor Ibon Noña Cagas na adunay dakong kasing-kasing para kanato mga Dabsuranon. Angay natong timan-an, kanunay na dili kabayran og salapi ang atong maayong panglawas. Busa ato kaning ampingan. Kini ang inyong Provincial Information Officer, Sherwin Makited Cesar LPT, alang sa PIO Documentaries.